Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 3, Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed. Ano po yung ibig sabihin nito? Pinagpala na tayo ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na, I will bless you. Sinabi po ng Diyos na ikaw ay pinagpala ko na. Natapos na. Binigay ko na yung pagpapala. All we need to do is to see those blessings na binigay ng Diyos sa atin. No? So makikita po natin, bakit ang tao ay may kalungkutan? Bakit ang tao ay walang kapahingahan? Bakit kailangan natin magtrabaho? Bakit kailangan natin gumising tapos magtrabaho? Pero at the end of the day, sobrang pagod natin. Wala tayong peace, wala tayong joy. Last week po, pinag-aralan natin yung kalagayan ng tao na hiwalay sa Diyos. Then last Friday, pinag-aralan po natin yung buhay ni Hagar o ni Hagar. Minsan po sa buhay natin, we feel that we are alone. Hindi masaya yung buhay ko. Siguro ito na yung tadhana ko. Yung buhay po ni Hagar, nababasa natin sa Book of Genesis, isa siyang alipin ni Abraham and ni Sarah. So pag sinabing alipin, behind the scene, no? Tatawagin lang siya pag kailangan. So sometimes, we feel the same way, no? Parang, nandito lang naman ako, hindi naman ako importante. Pero alam niyo po, anong ginawa ng Panginoon kay Hagar? Si Hagar po, hindi siya kasali sa tao na binigyan ng pangako ng Diyos. Si Hagar, di nakilala yung Diyos. Hindi siya nananalangin, siya tumatawag sa Diyos. Pero ano pong ginawa ng Diyos sa kanya? Inabot siya ng Diyos. Same thing po sa atin. Kahit ayaw mong maniwala, kahit pinipigilan mo yung sarili mong maniwala sa Diyos, yung Diyos mismo ang lalapit sa iyo. Amen? Kaya ano pong response natin kapag tinawag ka ng Diyos? Ay, hindi ako pwede dyan. Baka kasunod ako, makasalanan ako. Yan yung mga kadalasang naririnig natin, no? Umiinom ako, nagsisinungaling ako, ayoko magsimba kasi hindi ako karapat-dapat dyan. Ang church po, kaya tayo nagsisimba para tayo gumaling spiritually. Para tayo mabago spiritually. Hindi lang po ito para sa mga banal. Church is like a hospital. Sa hospital, kung kailangan ba ang pupunta doon, mga malalakas? Ang pumupunta po sa ospital ay yung may sakit, yung mahihina, yung may karamdaman. Ganon din po sa church. Kaya tayo nagsisimba para lumakas tayo. Remember po, no, tayo ay hindi lang physical body. Meron tayong spirit, meron tayong soul na kailangan palakasin. Nung nilikha po ng Diyos ang tao, walang problema. Complete happiness. May joy, may peace. Pero dahil sa kasalanan, nawala po yun. That's why we have a big, big question in our life na walang solusyon. Bakit ganito yung buhay ko? Hindi ba, sana pinanganak na lang akong mayaman. Sino po nag-isip ng ganyan? Ako, inisip ko yan. Sabi ko, sana pinanganak na lang din ako mayaman, katulad nila. Opo. Pero bakit binigay ng Lord yung situation natin na ganito? Para makita natin kung paano tayo babaguhin ng Diyos. Dahil sa kasalanan, ano po yung kasalanan? Na nagawa ng tao, bakit nawala yung happiness, yung peace? Ang kasalanan po, yung hindi paniniwala sa Diyos. That's the greatest sin. Na kapag nire-resist mo yung salita ng Diyos, ibig sabihin may kumokontrol sa'yo. Sino po yung kaaway natin na ayaw tayong maging masaya? Si Satanas. Ang gusto ni Satanas, masira ang pamilya, ang relationship, division.
So bakit maraming pamilya ang watak-watak? Because that's the main goal ni Satanas. At nahulog po tayo doon. Ang kasalanan ay ang hindi natin paniniwala at pagsunod sa Diyos. Ano po yung kalagayan natin? The moment na pinalayas ang tao sa hardin ng Eden, naging anak na siya ng diablo. Mula nung napahiwalay ang tao sa Diyos, naging anak na siya ng diablo. At isa po tayo. Pangalawa, because of lacking sa spiritual na kasiyahan, naghahanap tayo ng bagay na makakapagbigay ng solusyon sa problema natin. Kaya sumasamba tayo sa iba't ibang bagay na hindi naman natin alam o nabubulag-bulagan tayo o binubulag tayo ng kaaway para maniwala tayo sa bagay na yun. That's idol worship. Huwag kang sumunod dyan. Or maniwala ka dyan, pagpapalain ka. So marami tayong mga beliefs, no? Ano pa po? We fall into suffering, mentally and physically. Depression. Addiction. No? Ito tayo. And we don't have any choice but to face those problems. Dahil po yun sa pagkontrol sa atin ni Satanas. At ang masakit po dito, this curse will pass to our second generation. First, second, third, fourth generation. At yun yung kailangan natin putulin. Yung kahirapan, sumpa po yan sa atin. Sino po ang tao na gusto ang mahirap forever? Pero ano po yung solusyon to those problems? Sabi po sa salita ng Diyos, si Heso Kristo lang ang solusyon. Kaya po we have confession. I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problems. Kapag may problema po tayo, sino yung una nating nilalapitan? Sino yung una nating tinetext? Tinatawagan? So remember niyo po ito, no? Palalahanin po natin. Nawa, any kind of situation we have, ang una nating tatawagin ay ang Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ayaw niya na nandun tayo sa darkness. No? Doon sa kalagayan na kinukontrol tayo ni Satanas. Kaya dito papasok ang ating message. No, the moment na tinanggap natin yung Diyos sa buhay natin, tinatawag na tayong anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo with assurance, I am a child of God. I am a child of God. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng powerful. No? Kaya huwag mo isipin na you are behind, you are alone because you are a children of God. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan, ang anak ng Diyos ay may greatest blessings. Ano-ano po ito, iisa-isahin natin, no? Pag po kayo nakareceive ng gift, anong nararamdaman niyo? Masaya. Lalo na pag na-receive mo, gustong-gusto mo, ay perfect, yan talaga yung gustong-gusto ko, di ba? So, iba yung saya. Pero deep inside, sa atin, meron tayong mga pakaramdam na kahit anong ibigay sa'yo, parang hindi nasusolusyonan. No? Ito po yung unawaan natin, no? Unang punto po natin, ano pong sabi sa ating introduction? Because you belong to God through Christ, you are already living under great spiritual blessing. And this blessing should shape how you live every day. So imagine that, may pagpapala ka na. Hindi nga po, isulat niyo sa inyong papel, yung mga pagpapala na alam nyo na meron na kayo.
Kaya po, if you are in Christ, you are not spiritually poor. Hindi tayo mahirap. Tayo po ay tinatawag na spiritually blessed. Kasi po tayo, dahil kinontrol tayo ni Satanas, alam niyo, gustong-gusto natin mag-earn, maging famous, maging sobrang yaman. At napoprostrate tayo doon kasi hindi natin maabot-abot. Pero ang simple lang po yung tinuturo sa Bible. Gusto mo maging masaya ka. Yung saya na hindi temporary. Yung saya na forever. Wala mong forever. Physically, walang forever. Everything na makikita nyo dito sa mundo ay temporary. At ang tinuturo po sa Biblia, yung eternal happiness. Unlimited, hindi nawawala. At yun yung kailangan po natin maranasan. Ngayon po, pag-aaralan natin ang 7 pagpapala na ibinigay na sa iyo ng Diyos nung tinanggap mo siya. Pero bago ko po isa-isahin yun, nais ko ulit magtanong, nasaan po si Jesus sa mga oras na to? Nasaan po si Jesus? Pangalawang tanong po, pag nabagsakan tayo ng eroplano ngayon habang nagagawain at tayo po ay namatay, saan po kaya tayo mapupunta? Huwag naman, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Anak po ako. Bata pa po ako. But we don't know what will happen tomorrow, later. Kaya may mga tao po na nag-preach ng mabuting balita because we don't know what will happen next sa buhay natin. Kaya kung hindi pa po kayo sigurado kung nasaan si Jesus at saan kayo mapupunta, inaanyayahan ko muna po kayo sa maikling panalangin bago natin isa-isahin yung mga pagpapala. Ito po yung panalangin pagtanggap. It's about a decision making. Kapag nag-decide ka na tanggapin ng Diyos sa buhay mo, siya yung kikilos. Siya yung magpo-provide. Siya yung magbibigay ng eternal joy. Tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil inisin mo ako at dinala sa lugar na ito. Inaamin ko po na ako ay napahiwalay sa iyo at naging kontrolado ni Satanas. Sa oras na ito, tulungan niyo po ako. Binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa plano ng kaligtasan. Tulungan niyo po ako mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ulitin ko po yung tanong ko. Gusto ko yung malakas na sagot. Nasaan si Jesus ngayon? Amen. Palakpakan niyo po yung Panginoon. Pag po nadapa ako, mahuhulog po ba si Jesus? Sabi ng aming Sunday schooler. Teacher, paano pag nadapa ako, mahuhulog ba si Jesus? So imagine, yung mga kids ganun magtanong. The moment na tinanggap niyo po yung Diyos, pinangako niya na makakasama niyo siya forever. Iwan man kayo ng lahat ng tao sa paligid niyo, pero si Jesus nasa inyo forever. Pangalawang tanong ko po, sasagutin natin. The moment na tinanggap niyo yung Diyos at kayo ay isang anak ng Diyos ngayon, saan na kayo mapupunta pag namatay tayo? Saan po? Parang magdadalawang isip, baka sa langit. Saan po? Sa langit. Dapat may assurance tayo. Kasi baka mas snatch pa tayo ni Satanas. Hindi, dito ka. Hihila tayo, no?
with assurance. Ako ay anak ng Diyos at sa langit ako uuwi sa aking Ama. Point number 1, you are now God's child. Ano pong sinabi sa John 1:12? Yet to all who did receive, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ito po yun. No? Kung tinanggap natin yung Diyos, meron ka na right to be a child of God. Binuka natin, no? Yung ating bibig. Sinambit natin yung panalangin pagtanggap at tinanggap mo yung Diyos sa puso mo. Tignan po natin yung sabi dito sa John 1:12, gave the right. Ano po ibig sabihin na to? Hindi ito yung something that you earn na pinaghirapan mo, hindi. Hindi ito yung mga bagay na na-achieve mo. Kasi ito yung ginawa mo. Ano po yung ibig sabihin na gave the right? Nung nag-pray po tayo, may effort ba tayo binigay? Napagod ba tayo? Napagod po ba tayo nung sinampit natin yung panalangin? Hindi po. It is given. Yun po yung sinasabing right, ibinigay. Sa biblical times po, adoption was powerful. An adopted child received, ano po yung mga na-receive kapag nag-adopt tayo ng child? Family name. Ano pa? Siyempre, pagka belong na siya sa family na yon, meron siyang inheritance. Kung ano yung meron sa family na yon, mapapasokan niya din. And then, the full legal standing. So, kayo po, tayo po, anak na tayo ng Diyos. At ano yung inheritance na binigay sa atin ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos. Lagi ko po itong tanong, ano ang mas malaki, bahay o mansyon? Ano po mas malaki? Bahay o mansyon? Bahay o mansyon? Sabi po sa salita ng Diyos, sa bahay ng Diyos ay maraming mansyon nakahanda para sa anak niya. Ano pong mas malaki? Bahay o mansyon? Bahay. Imagine that, yung bahay ng Lord, maraming mansyon. Isa-isa tayo dun. Wala man tayong mansyon dito sa mundo, but God prepared a beautiful place for us. Eternally. No? Kaya po yung Panginoon, hindi niya binigay, no? Sa mga guest, ang temporary house. Ginawa ka niyang anak. You become son and daughter of the Lord. Kaya po, no? Kapag anak ka ng Diyos, you are loved. Kamahal-mahal ka. Sabihin mo sa katabi mo, kamahal-mahal ka. You are accepted. Sabihin mo. You are belong. Belong po tayo. Hindi ka behind. You are belong. Especially sa Panginoon. No, hindi ka gumigising trying to earn na sana tanggapin naman nila ako. May mga taong ganyan, no? Pagkagising pa lang natin, belong ba ako sa pamilyang to? Mahal niya ba ako? Pero nawa po, pagkagising natin, bukas ng umaga, pag natulog tayo mamaya, you wake up, as a child of God. Pangalawang punto po natin, ano yung pagpapala na binigay sa atin ng Diyos? The Holy Spirit lives in you. Ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16? Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Kaya po nanalangin tayo. Panalangin pagtanggap. Simula po nung tinanggap nyo yung Diyos, the Holy Spirit, bumaba siya sa buhay mo. And that's the second blessing na binigay ng Diyos. At sabi dito, you are now a temple of God. Pag sinabing templo,
May hari na naninirahan sa templo. At yun yung Diyos. Kaya ingatan niyo po yung katawan niyo. Because we are the true church. Hindi po itong church, hindi po yung malalaking church na nakikita natin. Ang church ay ikaw mismo. Kasi yung Diyos nasa iyo. Amen. Kaya hindi tayo pupunta sa church para hanapin yung Diyos doon. Pupunta tayo sa church para magkaroon ng fellowship sa ating mga kamiyembro. Dahil isa sa atin, bawat isa sa atin ay templo na ng Diyos. And you need to take care of yourselves. Ano po? Ano pong sinabi ni Paul? You are the temple. The word dwells, ibig sabihin, permanently reside. Permanent na yung Diyos sa iyo kahit anong gawin mo. Pero ano ba yung masakit? Satan is trying to deceive us, trying na alisin, na pumasok dyan sa puso mo. Pero ano pong sabi? The Lord dwells. Permanently na siya. Diyan, kaya ingatan natin na huwag mawala si Jesus sa buhay natin. Pag po ba naglasing ako, pag po ba gumawa ako ng masama, aalis ng Diyos? Sabi yung mga tanong, no? Umiwas tayo sa mga ganong bagay. Iwasan natin. Ano po? Dahil tayo ay mapapahamak. Ang gusto po ni Satanas, mapahamak ka. Pero paano po yun? Paano po akong iiwas sa mga temptation? Ang sarap po kasi uminom ng tubig. No? Ang sarap po kumanta ng mga worldly song. Favorite ko po yun. Kaya po yung Lord ang magtuturo sa atin sa magitan ng panalangin. Lord, fill me with your Holy Spirit. And then, iiiwas tayo ng Lord sa mga bagay na makakasira ng templo niya. When you were saved, the Holy Spirit came to live inside you. Anong ginagawa ng Panginoon sa iyo? Isa-isahin po natin. He guides you into truth. Opposite po, no? Opposite ang ginagawa ni Satan. Satan wants light. But Jesus guides you into truth. And the truth will set you free. Free saan? Sa pagka-bondage, sa pagka-posas ni Satanas sa atin dun sa darkness. Ano yung darkness? Kahirapan. No? Lahat ang nagpapasakit sa atin, those are darkness. Anong ginagawa ng Holy Spirit sa iyo? He convicts you when you are sin. Oh, masama yan. No, masama ito ah. Sige, gawin ko na lang ulit, tapos pray na lang, pahigi na lang ako ng tawad. So, nawa po, magkaroon tayo ng discerning spirit to see things, kung ano ba yung mali at maganda. Alam po ginagawa ng Diyos sa atin? He comforts you in pain. Katulad ni Hagar sa Bible, he was used. No, ginamit lang siya para magkaanak si Abraham and Sarah. He was used din, no? Masasakit na salita, inabot niya. Pero the Lord sees her. Nakita siya ng Lord. Same thing sa atin. Minsan may mga situation tayo na masakit. Pero ano sabi dito? He comforts you. Iko-comfort ka ng Diyos. Kaya kung meron kang mga hinaing na hindi mo masabi sa iba, kasi hindi nila maiintindihan, sabihin mo sa Diyos. And He will comfort you. Ano pa po? He empowers you to obey. Ayan. Ito po yung medyo challenging in our life. Narinig na natin yung salita ng Diyos, but it's really hard to obey, to continue. Eh Lord, hanap buhay ko to eh. Kahit masama, hanap buhay ko to eh. Pero anong sabi ng Panginoon? Pag sumunod ka, ibibigay ko lahat sa iyo. Pero we have doubt, 50-50.
Lord, 15 mo na sa'yo ha. Sumisin ba naman ako 15 din dito kasi kailangan ko to. Sino pong kayang subukin ng Diyos? Test the Lord. Kaya niya tayong pagpalain. Kaya kailangan po natin ng malakas na pananampalataya. You are never spiritually abandoned. Ikaw ba bayan ng Lord? Dati nga, sino pong nakaranas ang hindi kumain? Kami naranasan po namin yan. Yung nanay po namin, sige, simba, kahit walang pamasahe. Meron siyang natitirang pera. Hindi, pambilin natin ng bigas yan. Pinang-offering na ba? Anong sabi niya sa amin? The Lord provides. Hindi namin naiintindihan. Pero yung fruit ng panalangin ng magulang namin, andito na. 30 years ago. Ilang taon na kami? 30, 40 years ago panalangin niya. Sinagot ng Lord. 5 po kami magkakapatid. 4 kami ang pastor. So imagine, hindi po pag sinabing, galing naman po, pastor kayong lahat. So, mapalad po kayo. Ang daming blessing. Spiritually, punong-puno po kami ng pagpapala. But physically, we are actually, may mga spiritual battle pa rin po kami pinagtatagumpayan. Kahit ano pong sitwasyon natin, we must learn how to obey. One time po, sabi ko, Lord, naniniwala naman kami Ba't ganito yung sitwasyon namin? Lord, ayoko na. I'm about to give up. Kasi parang walang naniniwala. Nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, sige Lord, ikaw provide mo lahat. Hanggat kaya ko, Lord, ibibigay ko yung buhay ko. And the Lord will restore me. The Lord restored me. Kaya po ako nakakatayo sa harapan niya. Same thing po, yung Espiritu na binigay ng Lord sa mga character in the Bible, kaya sila lumakas, kaya sila naging powerful, yun din yung natanggap natin ngayon. Kaya simulan na po natin mag-obey, manalangin, and let's see how God will bless us. Huwag na tayong magkaroon mo ng doubt. Sabihin mo sa katabi mo, alisin mo yung doubt. Obey the Lord. Amen? Kapag sinabi mo, I can't change, Lord, hindi ko kayang iwan to. Anong sabi ng Lord? My spirit is in you. Nasa iyo ang espiritu ko. Kaya mong magbago. Kaya mong umalis sa mga bagay na pinangahawakan mo pa. Pangatlong punto po, God hears and answers your prayers. Ano pong sabi? John 14:13 to 14 and 16 to 24. Ask in my name and you will receive, and your joy will be complete. Pag sinabi mo complete, wala ka nang kailangan. Kapag nanalangin ka, baka yung panalangin natin lumiliko pa. Idiretso mo na agad sa pangalan ni Jesus. Ay pag nanalangin ka, Lord, salamat po, amen. Saan pupunta ang panalangin mo? Nandyan lang siya, lumilipad-lipad. Put address. Kapag nag-send tayo ng letter, may address para matanggap niya. Same thing po sa ating panalangin. Ask in my name. Lord, pagpalain mo ako. Baguhin mo ako. Alisin mo yung pangit sa buhay ko. In Jesus' name. Okay, anak. Receive. Ito yung sagot. Pinangako ng Diyos, you will receive answers. May nagtanong, Teacher, nag-pray ako pero walang answer. Ano po ba yung panalangin? Nag-pray po ako ng malaking bahay na may swimming pool, may car.
Anong ginagawa mo? Nakaupo lang po, nagpe-pray. Tingnan mo po, matingin yung scenario mo. Paano ka magkakaroon ng ganong yung dream house mo kung nakaupo ka lang? Sometimes ganun yung pananampalataya natin. Tatay ko naman yung Diyos ibibigay niya. Pero ano sabi dito, may gagawin tayo. Kaya po yung pananampalataya without action, dead. Pray, work for it, and wait for the answer ng Panginoon. Kaya nga tayo nagtatrabaho Hindi tinuturo sa church, manalangin ka ng manalangin, pagpapalain ka ng Diyos. Manalangin ka, magtrabaho para lumakas. Pag naka-earn ka, makikita natin yung pagkakala ng Diyos. Huwag lang tayong hingi ng physical. Pero ang unang sinasagot ng Diyos ay spiritually. Mga bagay na hindi natin nakikita. Yun muna. Unang-una, pinapagaling mo yung sugat mo. Kasi si Satanas, pinahirapan tayo. Because of Jesus, you have direct access to God through prayer. Hindi niyo pwede sabihin, sa pangalan ng Teacher Sarah, ang panalangin ko ay ganito, ganyan. Hindi po makakarating sa Diyos. You do not need a human mediator. Hindi po natin kailangan. You and God. Talk to God personally. Heaven listens when you pray. Tandaan niyo po. Nakikinig ang Diyos. No, prayer is not talking into the air. It is entering the throne room of God. Yun po yung panalangin. Pang-apat po, you have authority in Christ. Okay, Mark chapter 3, 13 to 15. He appointed 12 and gave them authority to drive out demons. Mababasa po natin sa Biblia, dun sa temple, merong isang lame man. Since birth, siya po ay hindi na makalakad. So, nagbe-beg siya doon, nanghihingi siya ng pera para makakain siya. Dumaan sila Peter. Ano pong sabi? Ano pong sabi ni Peter? Silver or gold I do not have, but in the name of Jesus, walk. That's our authority. In the name of Jesus, we can overcome everything. Ano po nangyari sa layman? Nakatayo po siya, nakalakad, tumalon-talon at nagpuri sa Diyos. Kaya kung tayo, pilay tayo kasi mahirap ang buhay. Cast in the name of Jesus. Yung kahirapan, kautangan, sakit, cast everything into Jesus. Yung pong police officer, meron siyang authority para hulihin yung mga taong gumagawa ng masama. Hindi dahil magaling siya o malakas siya. Kasi may background siya, yung gobyerno ang nag-appoint sa kanya. Same thing sa atin. Yung Diyos ang nag-appoint sa atin at kaya tayo naging malakas. Na po, through Christ, you have authority to resist temptation. Ayan. Ito naman po tayo ng temptation, no? Resist the devil. Ibig sabihin po ng temptation. Ano yung mga gawa ng devil? Pumantay, magnakaw, magsinungaling, madami. Gumawa ng masama, minom. Kasama na din yung mga physical. Authority to stand against the enemy. Satan, wala kang magagawa sa akin. That's authority. Authority to say no to sin. So it's up to you. You will follow the prince of the world, which is Satan, or the Lord Jesus Christ. So everything is in us. Opo? Hindi. Kasi tutulong sa akin, ito yung naging lifestyle namin, ito yung family orientation namin. But the moment na narinig na po natin ang salita ng Diyos, it's on us. Sa'yo na mismo ang decision. No, resist the devil. Nag-aaway kayo mag-asawa, resist the devil. Maingay na naman si Mrs., resist. Lord, patahimikin mo. Okay?
So, spiritual battle po ang tawag ko. Lord, wala naman akong pera, para manalangin. Una po natin gawin, manalangin. Malapit na po tayo. Panglima, God protects you. This is the fifth greatest blessing. Hebrews chapter 1 verse 14, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Yung pong angels, dinedescribe siya as ministering spirit or servants of God sent to assist believers. Tayo po yun. Lahat ng niniwala ay may libo-libong anghel na binigay ang Diyos. Bawat isa sa atin, you are guarded. May bodyguard ka. Imagine, no? Dahil ko pa ang anak ng presidente. Hindi nga lang makikita yun sa atin. Ba't marami yan? Marami rin nakapaligid dyan. Nagawa ng Diablo. Kaya yung mga spirit, angels, guardian angels, totoo po yan. Ginaguide tayo. Now, God is actively involved in protecting His people. Alam ng Lord lahat ng sitwasyon mo. Yung mga secrets mo, alam ng Lord. Heaven is not passive about your life. Sabihin mo sa katabi mo, you are never unguarded. Kaya paalala mo lagi sa kaibigan mo, o masama yan, magpaalalahanan tayo. No? Tulungan natin yung kapwa natin, kasi kapatid natin sila sa Panginoon. Masama yan, wag na muna yan, manalangin tayo. And then, tingnan natin kung ano ibibigay sa atin na pagpapala ng Diyos. Kung nag-aalala ka kasi wala kang trabaho, pag hindi namin mga bagay na pinanghahawakan mo, manalangin ng manalangin hanggang sa ibigay ng Diyos. Kulitin mo yung Diyos. Kulitin natin yung Diyos. Kapag yung anak natin nangungulit hanggang di makuha yung tinapay o yung candy na gusto niya, hindi ka nga pwede ng candy, masisira yung ngipin mo. Kukulitin ka na. Sige na kaya napapamigil ka. So, ganun din. Kulitin natin ng Diyos. Ang-anim po, your citizenship is in heaven. Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. Ito yung nasabi ko kanina. Na tayo po ay babalik kung saan tayo dapat. Ito ay sa langit. Your future is secure. Remember that? Do not worry about your future. Your hope goes beyond this world. Kaya yung inaasam-asam mo na perfect life in this world, wala mo yun. But the perfect and the hope goes beyond. Nasa langit po. Wala sa mundo. This life is temporary. Kaya lahat ng ito ay temporary. Kaya ang gawin mo na lang, i-enjoy mo na lang ang buhay, no? And then, pang-pito po, last, you are commissioned to change the world. Matthew 28:18-20. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Ito yung ginagawa natin. We share, we invite, no? Because Jesus has all authority, therefore, go. Huwag kang mahiya na ibahagi yung Diyos. Ba't ang maniniwala sa'yo, ang hirap mo nga. It doesn't matter po, no? Basta ibahagi mo yung Diyos, it's up to them kung maniniwala sila o hindi. Yan yung mission natin. Ang tawag po sa atin, witness. Tayo po ang witness ng Panginoon. Through the gospel, lives are transformed. Ayan, may pagbabagong mangyayari po sa buhay. Families are restored. Eternities are changed. Ito yung mangyayari sa atin when we obey. And then, for our conclusion po, isa-isahin natin. Una po, you are a child of God. The Holy Spirit lives in you. Ano pa? God hears your prayers. You have authority in heaven. Ano pa po? Angels ministering. Heaven is your citizenship. So ngayon po may tanong ako. How should we live? Paano tayo mabubuhay ngayon? Na tayo na ay anak ng Diyos. Colossians chapter 2 verse 6. So then, just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Paano po yun? Through prayer. We have prayer meeting. We have Bible study.
na if you want to really live in Him, kontakin po natin yung mga leaders natin sa church. Tulungan niyo po ako, pag-pray niyo po ako. Pwede po ba mag-Bible study tayo? Para mas magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kaya po, ang anak ng Diyos na alam ang mabuting balita, they are loved. Temple will fulfill the Spirit. Believers who praise, naririnig ng Diyos. Yung soldier, we are the soldier of God. We have authority to cast out evil. And our citizenship is in heaven, and we are a messenger of the gospel. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa itong mga pagpapalang to ang hindi natin malilimutan. Malimutan na natin lahat, pero huwag mong kalimutan na ikaw ay anak ng Diyos. Kung sakali man pong nakalimot tayo, manalangin. Lord, gusto kong bumalik. Lord, nagkasala ako. Tayo ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa greatest blessing na binigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga tao na naniniwala sa Diyos. Salamat sa buhay namin. Ginagamit mo kami kahit hindi kami perfect, Panginoon. Kahit marami kaming struggles, marami kaming pinagdaraanan, Panginoon, sa buhay namin, makikita mo pala kami. Kami pala ay kamahal-mahal. Kami pala ay nakahanda para makatanggap ng maraming pagpapala. Salamat, Panginoon, na prepared a mansion for me, for all of us. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na pag-ingatan ang templo ng Diyos na naninirahan sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng kapangyarihan na kalabanin ang gawa ni Satanas sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang pamilya namin, pagpalain niyo ang trabaho namin, pagpalain niyo ang pinagkukunan ng aming pamumuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at nawa, mapanghawakan namin ang salita mo sa buong isang linggo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.